Ang usapin po ng SMNI, ang usapin po ng Pastor Kibuloy is a political issue. Ginigipit. Bukas tatanungin kayo mga congressman. Yang paghahabol nyo ba kay Pastor Kibuloy ay inggit? Kasi kung inggit lang kayo, pumikit na lang kayo, bukas lilipas din yung inggit nyo. Coach Oli and Banateros, the best so far. Go SMNI. Rambi, maraming salamat po. Hamara, hindi na po ipapahuli si Pastor Kibuloy. Meron akong tanong sa inyo. Kay Spencer at saka Buster TV, na-renew ba ng kontrata yung recruiter, yung bayarang recruiter na vlogger, na hindi vlogger yung troll yun kasi mawawala yun, susulpot, mawawala, susulpot. Na-renew ba sila ngayong April? Etong troll na recruiter na vlogger, ay na troll, hindi pala vlogger ulit, at nagre-recruit ng mga vloggers para ipagtanggol ang mga tambayuda ng bayan na ito. Parang na ano sila no? Anong sa tingin ninyo? Na-renew ba yung kanilang kontrata? Kasi parang bumabanat ulit April na. Meron ako na isang nakita yung palaos na vlogger, bigla bumabanat ulit Palagay ko na-renew yun. Ay, oo, sabi ni Spencer Lacari, oo, tumatahol na naman. Enjoy nyo yung April nyo, ha? Enjoy nyo yung kinikita nyo ngayong April. Enjoy it while it lasts. Dahil pustahan ko sa inyo, hihimurin nyo rin si BP Sara pag upo. Kasi makukulong kayo pag hindi. Sabi ni Buster TV, malamang bumabanat na naman Ay, nako. Hindi, ito, tanong ko lang Doon sa mga tagapagtanggol na vloggers ni Tambaluslos at ni Marcos, Tambaluslos, wala bang matinutinong magtatanggol sa iyo na vlogger? Puro latak Puro latak yung mga nagtatanggol sa yung vlogger. Yung palaos na. At saka yung walang utak ang laman. Walang laman ang utak. Ay, active sila ngayon, sabi ni Buster TV. Ay, na-renew. Na-renew. Congratulations. May pambayad kayo ng makakapagpulburon na naman yung isang yun. Mangangayayat lalo pisngi. Banateros ay tinutulungan mga ordinaryong Pilipino. Ayan, sabi nga ni Buster TV, di ba? Ayaan nyo na sila kumita para pag kumita, bibili nila ng pulburon nang mamatay na. Mali, tinututukan, handang ituwid mga wag namang ganun, sobra kayo. Wala namang patay-patay, Kasagutan sa tanong matino, Banateros ay hindi hihinto sa tungkulin, di mabibigo. Yan ang Banateros, walang at syempre, naka-condominium na naman. Pero nakakahiya, balita natin yung condominium pahiram lang. Ay, nako, syempre babanat yun. Wala kang titirahan Pahiram lang daw di umano yung condominium. Sabi ni Kid Mikey, mga bagong sahod kaya ang sisipag ng mga demonyo. Tamba vloggers. Banatan, handang gawin mga tungkulin para sa sabi ni Spencer Lacalle, pang buko juice, pang BJ daw, pang buko juice. Grabe yung binayad nyong tax. Pambibili lang ng ng buko juice. Pambibili lang ng BJ, nako. Grabe, wala silang makakuhang vloggers na matinu-tino, Mana-mana kung ano yung leader, ganun din. Parang mga bangag din sige, bago tayo magsimula, ito po ang tanong ko sa inyo. Boto po kayo sa poll at tanungin na rin natin
yung mga manunood ng replay. Diyan sa Facebook, kung manunood man kayo nito, ay pag-usapan natin ito. Gusto kong malaman ang inyong side. Okay? Kasalanan ba ng Davao Police if hindi mahuli si pastor? Kasi ganyan yung pinuputak na palangkera ng kongresista eh. Na, bakit hindi nyo mahuli-huli yan si Pastor Kibuloy? Nandyan lang yan sa Davao. Sige nga, anong sa tingin ninyo? Kasalanan ba ng Davao Police? Bago po tayo magbigay ng komentaryo. 8% yes. And 92% no. So ito po ay malaking halimbawa na may mga nanunood na mga bashers na may 8% eh. Natutuwa sila pagka may kapalpakan ng sinasabing Davao Police. So may 8% na bashers na nanunood. Pakitago lang po ang inyong wallet, baka manakawan kayo. Alam nyo naman pagka-addictus. Pag nagpupulburon, magnanakaw yan. Tago nyo wallet ninyo, ha? Baka manakawan po kayo. Ito po ang side ko rito, ha? Bakit daw hindi mahuli si Pastor Kibuloy? Samantalang ay ang liit-liit ng Davao, di ba? Hindi naman marami ang tao ang Davao. Alam naman kung asan daw si Pastor Kibuloy, hindi raw mahuli-huli. Pinapaboran di umano daw ng pulis si Pastor Kibuloy kaya hindi mahuli. Ang dami raw nahuhuling adik, pero si Pastor Kibuloy ay hindi mahuli-huli. So kinakampihan daw ng Duterte, may mga nagsasabi kinakampihan daw ng pulis si Pastor Kibuloy. Sabi naman ni Buster TV, tamad mag-serve ng warrant ang Sergeant at Arms ng Senate. Hindi, balagay ko dapat isama nyo si Ontiveros. Yung mga babaeng naghahabol kay Pastor Kibuloy, isama ninyo si Risa Ontiveros. At saka si Castro, isama nyo. Kahabol nila kay Pastor Kibuloy, isama nyo, baka mahuli. Maraming salamat, Rambi. Sabi niya, Coach Oli, kayo lang ang sakalam. Watching from Sydney, naniniwala kami dito sa OZ na may basbas ng Holy Spirit ang pag-akyat nyo sa SMNI through the appointed Son. You will win. God bless. Ingat po kayo. Maraming salamat, Rambi. At kung ako po ay makakahingi ng suporta sa inyong lahat, isa lang po hihingin kong suporta sa inyo. Especially sa Banateros Brothers, panalangin. Alam ko po medyo delikado na po itong pinasok namin lalo't ginigipit ng SMNI. Damay-damay na to. Pati ako madadamay sa kadaldalan ng mga kasama kong si Banat Bay at si Boss Dada. Hihingi po ako ng tulong sa inyo. Panalangin lang po. At if it's God's will, then let it be. So kung talagang yan ang gusto ng Diyos, bahala na. Ha? Ang importante ay syempre yung panalangin nyo nang sa ganun ay kung ano talaga gusto ng Diyos, yun ang manaig. Maraming salamat din, Alan V05. Thank you po. Ayan, tuloy natin. Yung patungkol kay bakit hindi mahuli-huli si Pastor Kibuloy. Sabi ni Spencer Lacalle, bakit pulis siya sinisisi nila trabaho ng Sergeant at Arms ng Senado mag-serve ng warrant? Very good point. Magaling siya. Talino ni Spencer Lacalle. Sabi din ni Buster TV, trabaho ng Sergeant at Arms ng Senate yan, assistant lang pwede. Okay to mo. Matatalino to mga vlogger ng DDS eh. Yung doon sa kabila, puro mura lang eh. Adik kasi. Ha? Ipoto po sila. Tama. Sergeant at Arms ang mag-serve niyan. Pero pagpalagay na lang natin na dapat hulihin ng pulis si Pastor Kibuloy. May pagkukulang ba pulis? Kahit sabihin natin sila dapat ang
gumalaw, I don't think may pagkukulang sila dahil hindi mahuli. Bibigyan ko kayo ng matinding halimbawa. Si DG Bantag. Ibig mo bang sabihin, hindi mahuli-huli si DG Bantag dahil kinakampihan ni Boying Remulla si DG Bantag? Ibig mo bang sabihin, pabor si Boying? Alam natin, galit na galit ang karakas niyan si Boying kay Bantag. Alam naman yan ng madlang people. Meron kayang kampihan? I don't think so. Malabo may kampihan si Boying at si Bantag. Pero bakit hanggang ngayon di nahuhuli si Bantag? Ang tagal na nung kay Bantag Pulis pa humahabol doon. Naiintindihan nyo ba? Hindi po kasi porket hindi mahuli ng pulis, kasalanan ng pulis. Hindi ibig sabihin hindi mahuli ng pulis, kinakampihan ni Boying si Bantag. Walang loko-loko maniniwala na kampi si Boying kay Bantag. Huwag ka naniwala ka doon, bobo ka na talaga. Kailan pa yung kay Bantag? Ang tagal na no, nasa Pilipinas lang yon. Wala naman yung pera para makalabas. Hindi po sa iniinsulto natin si Bantag Hindi naman yung katulad nila Tebes O ba't hanggang ngayon hindi mahuli? Nauna pang nahuli si Kong Tebes. Iba pa humuli, taga ibang bansa. So, ibig sabihin may kampihan ang pulis tsaka si Bantag? Ibig sisihin nyo rin si Boying? Ano yan, sisi nyo sa Davao Police ba't di nyo pahuli kay Boying yan? Mga mali ay itatama para imulat mga kapwa sa bulok ng sistema ang banatero. G.I. Joe Tags, kailan ba ipapalabas ang video ng Pulburon? Di ko rin alam. Kasi kung may video yan, dapat ilabas na. Di ko alam, di ko naman hawak yun Hindi ako may hawak. Ibanat ba yata? Di ba? Sige, Castro. Tanong ko sa inyo, bakit si Bantag hindi pa nahuhuli? Risa, tanong ko, bakit si Bantag di pa nahuhuli? Ang iingay nyo, galit kayo, basta allergic. Alam mo, may mga politikong allergic, alam namin yan. Sinabi po yan. Hindi ko nasasabihin kung sino nagsabi sa amin. Basta abogado siya na babae. Dati siyang sekretary. Pag nabanggit daw niya yung Davao, pinapagalitan siya. Pag nabanggit ang Duterte, pinapagalitan na siya. Ayun, tinanggal. So, huwag kayong magmagaling, Castro, Huwag ka nang umepal-epal. Hanggat hindi mo nasasagot, bakit hanggang ngayon si Bantag hindi pa nahuhuli? Huwag ka naninisi ng pulis. It's not that easy. It's only easier than said than done. Madali lang sabihin sa Tagalog. Mahirap gawin. Sabi ni Leo Royo, magkakagulo ang Pinas pag hinuli nila si Bantag. That's for sure. Ako, alam mo honestly, ang inaantay ko hulihin nila si Tatay Digong. Alam nyo kasi sa isang banda, nauunawaan ko po si BP Sara. Diba? Si BP Sara paapol-lakay. Parang nakagitna po si BP Sara sa admin at sa oposisyon. Nauunawaan ko po si BP Sara kasi hindi po siya parang si Leni Robredo na kontra sa administrasyon nang siya ay Vice President.
Hindi po magandang tingnan na kontra ng kontra si VP Sara sa admin. Especially part po ng unit team si VP Sara. So sa isang banda, nauunawaan ko yung medyo nakagitna si VP Sara. Kaya nga gusto kong hulihin niyo si Tatay Digong. Pahuli niyo na sa ICC si Tatay Digong. Nang matapos na ito. Dahil ako ay hindi naniniwala na si VP Sara ay mag-aapo-apo lakay pa pag hinuli na yung tatay niya. Yung nakikita nyo ngayong side ni VP Sara, yan yung side na Vice President. Ako, naniniwala ako, ibang usapan pag pamilya na. Pag hinuli nyo si Tatay Digong, ang makikita nyong side ni VP Sara ay yung nanampal. Yung nagsalita na may tapang na ikaw tambaluslus ka. Normal, yung side ni Sara ngayon, iba. Iba aura niya eh. Normal yon. She is very, very professional. So please lang, hulihin nyo na si Tatay Digong. Huwag nyo na ipagpabukas. Pwede ba ngayon na? And you will see the other side of Sara na masampal kayo ng kaliwat kanan. Sampal mag-asawa. Sige na, nang matapos na ito. Ang tagal, Trillanes, puro kadaldal, bobo ka. Duwag ka. Hindi mo mapahuli si Tatay Digong. DDS mismo nagsasalita, pahulin nyo na si Tatay Digong, mga animal. Di ba? Practical kaming mga DDS eh. Oh, hindi kami pa Oy, pasensya kayo, huwag kayong magagalit, baka sabihin ba't yung pinahuhuli yung tatay ko. Hindi po, mahal namin si Tatay Digong. Pero makikita ninyo ang Duterte, brothers and sister. Kaya yung ICC na yan, naniniwala ako, panakot lang yan sa kila PRRD. Panakot lang yan kay Tatay Digong. Hindi nyo kaya yan. Kaya nga kita mo mismo, si Baste, nagbigay pa ng war on drugs sa Davao. Kung takot ang Duterte dyan sa ICC, hindi na po gagawin ni Baste Duterte yan. Kaya sa katunayan po, bilib na bilib talaga ako sa tapang ni Baste. Kung ano yung may issue, yun pa sinasalubong. O sige, ICC kayo. O sige, war on drugs ako sa Davao. At speaking of war on drugs sa Davao, pag-usapan natin yan ng masinsinan bukas. Huwag ngayon. Dahil ang first guest ng Banateros Brothers sa SMNI live 8 p.m. bukas, none other than turun. Ano turun? Gutom na ako, hindi pa ako nagme-merienda. Si Baste mismo. Pag-usapan natin yung war on drugs. Ang kukulit nyo kasing mga adik kayo eh. Sinabi nang lumayas kayo dito, yan, namatay kayo. Layas kayo. Kung adik kayo, layas kayo dyan. Doon kayo sa ibang lugar na mga adik din yung mayor. Huwag kayo sa Davao. Takat ko, hindi ba naman kayo nuknukan ng tanga? Ang dami naman pwedeng lugar para ikaw mag-adik. Sa Davao pa. Inaamo ko yung mga vloggers na nagre-recruit doon kayo sa Davao mag-adik. Kung magkaalaman, ang tapang nyo.